Kinukuyog nyo, pinuntahan nyo pa yung social media ng anak kong si Zoe. Tapos pinuntahan nyo yung social media ng misis ko. So eto ngayon ang update kay Katunying, ang di umano'y fake news peddler ayon sa kanyang mga kritiko matapos niyang i-single out si Senator Risa Hontiveros dahil sa umano'y insertions ng huli. Pinabulaanan ito ng senadora na iginiit na wala siyang insertions kundi amendments na dumaan sa tamang proseso. Sa latest episode ng programa ni Tunying, nakausap niya si former Senator Franklin Drilon na tila handang magpagamit sa mga DDS narrative. Ayon kay Drilon, insertions and amendments are the same daw. At yan ngayon ang ginagawang viral content ng mga DDS. Sa terminologies pa nga po ngayon nag-aaway eh. Ang insertion daw po ba at amendment, ano ang pagkakaiba? Wala po. Pareho po yan. Pero kaya nga tayo may legal philosophy sa law school para pag-aralan ang kahalagahan ng mga definition at tamang paggamit ng mga termino. Kasi kung pareho lang pala ang insertions at amendments, bakit siningle out ni Tunying si Hontiveros? Paano naman yung mga insertions/amendments ng mga DDS senators? Hindi ba dapat pare-pareho ang trato? Sa mga investigasyon, malinaw na ang tinutukoy nilang insertions ay yung mga item na palihim, illegal at hindi dumaan sa debate, deliberation o botohan. Anyway, eto na nga si Tunying na ngayon ay nagdadrama dahil kinuyog daw siya ng mga kakampings sa social media, pati raw ang asawa, anak at mga negosyo niya. Tapos pinuntahan niyo yung social media ng Outbox Media at ng Katunyings. Ano ang gusto nyo gawin? Kinuyog nyo. Ultimo mga lumang post. Kinuyog nyo para pagsalitaan ako ng masama at dinadamay niyo pa yung pamilya ko. Pero that's occupational hazard. Well, that's what you get when you deliberately spread fake news and target someone, possibly to shield or protect somebody or something. Kasi, sabi nga ng mga batikang journalists, you're not a journalist. So what are you then? A vlogger? A social media personality? Or a paid hack? Personally, hindi natin siya kinuyog. We don't do that. Only DDS fanatics do. I don't know about the kakampings, kasi hindi naman kami kakamping. You didn't show any proof na kinuyog ka nga, so we'll just take your word for it. Or maybe, pa-victim ka lang. Kasi nung ni-review namin ang background mo, pati yung sa asawa mo at business mo, nakita naming may mga koneksyon kayo sa skandal na ito. Ang Outbox Media Powerhouse na pinapatakbo ng iyong asawa ay ilang beses umanong na-hire ng Duterte administration or ng DPWH under Mark Villar para sa mga events noon, kagaya ng inauguration ng flood control projects. Hindi po ba? At isa pa, ikaw pala, Katunying, ang first ever endorser ng Stronghold Insurance, yung kumpanyang kontrobersyal ngayon dahil sa ugnayan sa mga diskaya at sa asawa ni Rodante Marcoleta. You're a public figure allegedly paid by a company linked to these individuals, tapos inaatake mo ang isang senador na hindi mo kaalyado? Para saan? Para i-divert ang public attention. Ang sinasabi ko lang, sana bago kayo magsalita ng ganyan, nag-iisip kayo because I expected more from you, being learned, being educated, being rich, sabihin na natin, being righteous. Sana naman ay mag-usap tayo dito bilang mga Ginoo, bilang mga sibilisadong mga tao. Hindi mo siguro inasahan na pwedeng bumalik sa'yo ang ginagawa mo, kaya yung payo mo sa mga kakampings, mukhang dapat sa'yo mo muna i-apply. Yun lang, and have a great day.